Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news, walang kawala lahat sa Kongreso, Palasyo. Eliasara, binasag na ang buong katotohanan. Nako yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga ka-review natin, nasa thumbnail po natin, ex-chief umamin. Ako Vice President Sara Duterte di nakatiis sa paninira. Bumwelta na. Ito mga kababayan, no? Pag-uusapan nga natin itong sunod-sunod. Sunod-sunod na mga banat ni Vice President Sara Duterte dito po sa ating presidente. At eto, may matindi ring pasabog, no? Ay sinabihan pala si Senator Amy Marcos. May sinabi pala si Vice President Sara Duterte dito kay Senator Amy Marcos na ikagugulat ninyo. So yan mga kabayan, yan pong ating pag-uusapan. At eto pa, Eliasara, PNP, ex-PNP Chief Eliasara, umamin mga kabayan na no order received on anti-drug operations reward system. Nagkagulo na ngayon ang tuwadcom mga kabayan. Sino ang paniniwalaan nila? Itong ex-PNP chief, no? Or yung mga nagsasabing may reward dyan, si Kerwin Espinosa ba ang dapat nilang paniwalaan? Or itong si PNP chief, dating PNP chief Eliasara mga kabayan, At ito na nga. Tara, simulan na po natin itong bigyan ng reaksyon. Itong sunod-sunod na pag-atake. Akala siguro nitong mga kalaban sa politika ay sila lang ang marunong. Sila lang ang marunong bumanat ng bumanat. Ito mga kababayan, Vice President Sara Duterte nagsalita na. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Nako. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Yan mga kababayan, no? Ang pinasasaringan dito ay si President Bongbong Marcos Jr. Sino pa ba? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Siyempre hindi. Hindi ka naman presidente. Vice President ka lang naman. Diba? Ano kaya masasabi ng kabilang parlor nito? Yung mga BBM vloggers, mga kababayan. Ano kaya na naman ang kanilang masasabi? Ikaw mga kababayan, ano ang masasabi mo dito sa hindi marunong maging presidente ang nakaupo? Anong opinyon? Tama ba itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte? Na hindi marunong maging presidente yung ating presidente? Okay. Ay comment nyo na lang po at eto pa. Hindi lang po yun, eto sunod-sunod po ang banat ngayon ni Vice President Sara Duterte kasi nga po hindi na nakatiis. Sobra na kasi mga kababayan Presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo. Talagang may panahon kang mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Nako mga kababayan. Kasi dahil nga po ito doon sa lumabas na post about deception, di ba? Sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na siya ay na-deceive, no? Ni Vice President Sara Duterte. Pero anyway mga kababayan, sino kaya talaga ang nambudol sa kanilang dalawa? Kitang-kita naman po kung sino, no? Mamaya ay papakita natin kung paano ba talaga nabudol itong si Vice President Sara Duterte. Ito pa mga kababayan, sunod-sunod talaga itong ni Vice President, When you are president, teka lang, para mas makita nyo, Yan. When you are president, hindi na mahalaga yung nararamdaman mo. Ang mahalaga yung nararamdaman ng mga tao. May kinakain pa ba sila? Well, talaga mga kababayan, no? Ito dapat ang inaatupag ng presidente. How can the Filipino people, no,
Pero sinabi niya naman no? Sinabi naman ni President Bongbong Marcos Jr. na ginagawa na po nila ng lahat, no, para maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa Pilipinas. But mga kabayan, ang question, nasaan yung ginagawa ang lahat? Hindi naman nararamdaman ng taong bayan 'Di ba? Kung talagang ginagawa niyo na ang lahat, dapat naramdam po ng buong bansa yung ginagawa ninyo. Yung ginagawa niya, hindi ko alam kung anong ginagawa nila basta ang alam ko, namimigay po sila ng ayuda. Yung ayuda yan, 1 week, kahit isang araw, kaya sigurong ubusin yung ayuda na yan Kung totoo, kung talagang seseryosohin lang ng binibigyan nyo ng ayuda. Kaso, sa sobrang hirap ng buhay, syempre, kailangan din magtipid-tipid. No? Siguro yung mga ayuda-ayudang yan ay umaabot rin ng 1 linggo. Or 3 days to 5 days. parang Shopee delivery lang 3 to 5 days nasa sayo na. Pero dito naman sa ayuda, 3 to 5 days, tiwas na. Tiwas, ibig sabihin, ubos na. Diba? Anong masasabi nyo dyan mga kaubayan At eto pa nga, naku naman eto, Vice President Sara Duterte, may sinabi pala kay Senator Amy Marcos. Eto, pakinggan po natin kung ano po yung sinabi niya dito kay Senator Amy Marcos. Naku po. Teka lang, walang boses. Eto to. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. So yan mga kaubayan, yan po yung yung naging message, no? Or ano bang matatawag natin dito? Mensahe ni Vice President Sara Duterte dito kay Senator Amy Marcos, no? Totoo naman talaga mga kaubayan, isa po ito sa naging pambubudol ng mga Marcos no? Nagtiwala po kasi mga Duterte because of pagpapalibing ng former president na si Pangulong Duterte. Dito naman sa former president na tatay po ni PBBM, no? Ay mukhang naging kampante po si Vice President Sara Duterte dahil diyan, di ba? Kasi isip mo, pinalibing na yung tatay mo. Ibig sabihin, kung magkakaroon ka man ng utang loob, siguro gagawa ka ng kabutihan sa akin pagdating ng panahon. No? Pero iba po ang nangyari, Iba po yung binigay kay Vice President Sara Duterte. Ito ngayon ang ibinibigay nila, ito ngayon ang sinusukli nila sa kabutihang ginawa, no, ng pamilyang Duterte sa pamilya nila. Diba? Ito matagal na ito pero kailangan na talaga nating ulit-ulitin, no? Kasi baka maulit na naman, magpabudol na naman tayo. Malapit na naman ang eleksyon, mga kabayan. Sana naman sa susunod pumili na po tayo. Nang hindi na po tayo mabudol. Wala nang Romualdez, wala nang Marcos, wala nang mga artista. Para maging progressive naman ang Pilipinas. Hoy, this is our chance mga kabayan. Itong midterm election pala, no? Ay ang chance natin. Kasi si Vice President Sara Duterte ay may mga nakalista na, no? Na ground for impeachment ni PBBM. Nasabi yan, Kaso nga lang, pag marami pa po ang nanalo na mga tunggrista, na mga bayarang tunggrista, mababaliwala ito. Pero sabi po, no, sa isang comment, kahit maraming manalong tunggrista, no, kahit marami po silang manalo, ilabas mo pa rin yung listahan na yan, mga kabayan, Vice President Sara Duterte. Para at least man lang, malaman po ng taong bayan kung ano po yung nasa listahan mo na pwedeng magamit for impeachment dito sa ating presidente.
Yan ay comment mga kabayan ng ating mga netizens, no? Okay. At ito na nga. Dito naman tayo sa Tuwadcom, dito sa War on Drugs investigation nila, ha? Ito. Lahat po ng kanilang pinag-usapan, lahat po ng script na at drama ng ginawa nila, parang na-wash out po lahat, ha? Dito sa isang statement lang ni ex-PNP Chief Ilyasar. Bakit kamo mga kabayan? Ito, napakaklaro nito. Ha? Ex-PNP Chief Ilyasara, no order received on the anti-drug of reward system. So, ibig sabihin mga kabayan, reward system is not existing during the panunungkulan, no, ni ex-PNP Chief Ilyasara. So, sinong paniniwalaan natin? Itong PNP chief natin? Ex-PNP chief natin? Maging si Senator Bato o si Senator Bato, wag na po nating pakialaman kasi ano yan baka sabihin ng iba, talagang ipagtatanggol mo ang sarili mo kasi isa ka. Isa ka sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng AJK. At dahil dito sa reward system, no? Kaya ito mga kababayan, hindi po ito kaalyalo ni ito nga, sa ano pa ito sa kinalakson pa ito tumakbo, di ba? Kahit Tito Soto pa ito sila nakipag-sanib pwersa si PNP Chief Ilyasar kasi tumakbo po siyang senador, di ba? Pero what I'm trying to point out mga kababayan, dito po sa ipinapakita ko sa inyo, lahat po ng sinasabi nila, lahat po ng drama nila, lahat po ng script nila, wash out. Dahil dito, mga kababayan, no order received on anti-drug of reward system. Kasi mga karib natin, mas credible naman. Mas credible and mas kapanipaniwala naman itong si Chief Ilyasar kaysa naman po kay Carmen Espinosa at doon pa sa iba nilang mga presong witness, di ba? Sino? Kaya, di ba? Klarong-klaro na di ba? Wala nang tayong dapat pag-usapan pa diyan. Maging si former Mayor Richard Gomez at ngayon ay Congressman Gomez, no? Ay isa rin mga kababayan sa magpapatunay that naging effective, legit itong war on drugs ni former PRRD. Palakpakan po natin. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komentong video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos na tila patuloy idiin at ipatawag pa raw di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakasang Quad Committee ng House of Representatives at matapos lumabas ang balita na nagsalita na at tila tahasang nanindigan ng bagong DILG chief na si Vic Rimulya na hanggang sa ngayon ay inosente ang Duterte administration at mga isinasangkot na opisyal na kapulisan kasunod ng paratang ni dating PCSO Chair Rowena Garma sa aniyay madugong kampanya kontra droga noon ng pamahalaan. Matapos ang tila walang katapusang pagdinig ng House Quad Committee ng Kongreso na di umano'y pilit na dinadawit ang mga Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, ang nasabing House Quad Committee hearing ng Kongreso ay tila nasampal ng katotohanan. Ito ang nakakagulat matapos ang pananahimik former Chief of the Philippine National Police na si Guillermo Ilyasar. Tila binasag na rin ang katahimikan at tahasang nagsalita. Ayon sa ating mga kababayan, di man pinangalanan, ngunit datapwat sa pool sa katotohanan at tila napahiya ang ilang mga buhayang kongresista sa Kamara at ang kasalukuyang gobyerno na tila pilit idinadawit di umano ang dating Pangulong Duterte sa madugong kampanya kontra droga. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang hinimok ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbel ang mga dating
naging hepe ng PNP na linawin ang kanilang mga tungkulin sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito'y kasunod ng pagbigay pahayag ng dating pulis at PCSO General Manager Royena Garma ng di umano'y sistema ng pagbabayad at pabuya para sa pagtumba sa mga sospek ng droga noon ng war on drug ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang naging affidavit, iginiit ni Garma na sina Senator Christopher Bungo at dating National Police Commission NAPOLCOM Edelberto Leonardo Di Umano ay kasama sa pagpapatupad ng kampanya. Ngunit dating PNP Chief Guillermo Eleazar nagsalita na at tila sinampal ng katotohanan ng Quad Committee ng Kongreso at si Garma matapos sabihin ito sa isang pahayag na wala siyang natanggap na anumang utos hinggil sa di umano'y reward system para sa anti-illegal drug operation sa kanyang naging panunungkulan sa organisasyon ng pulisya. At sa paggunita nito sa isang pahayag sa 6 na buwang panungkulan bilang Chief PNP noon, kumpiyansa itong hindi sumailalim sa briefing o nakatanggap ng anumang tagubilin mula sa sinuman tungkol sa sistema ng pabuya, pagsasagawa ng mga operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa nga nito na ang tanging tagubilin na natanggap nito kay dating Pangulong Duterte ay gawin ang tama at legal. Kung ating matatandaan, si Guillermo Eleazar ay nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula Mayo hanggang November 2021 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte at tumakbo din ito bilang senador noong 2022 sa ilalim naman ng senatorial ticket ni Lacson at Soto na nakatuon ng kanyang plataporma sa pagpapabuti ng kapayapaan at kaayusan at sitwasyon ng seguridad ng Pilipinas. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, imposible di umanong hindi ito magsabi ng totoo na walang nangyaring reward system para sa anti-illegal drug operation ng Administrasyong Duterte panahon ng kanyang panunungkulan bilang PNP Chief, dahil bukod sa kilala itong matapat at matapang na PNP Chief ay hindi rin ito naging kaalyado ng Duterte administration. So yan na nga mga kabayan, nako. Sino ba dapat ang ating paniwalaan? Ito bang mga witness nila na galing sa kulungan? O etong si Chief PNP Chief Eleazar mga kabayan, na kung saan nagsabi na nga na wala talagang reward system na nangyayari dyan sa PNP during Duterte administration. Paano pa sila magkaka-reward? Di ba? Dinoble na nga ang kanilang sahod. Doon pa lang, it is a very big reward kung baga. No? Sa sahod pa lang nila, dapat na talaga nilang pagtrabahuan ng gusto. At huwag silang tutulog-tulog. Di ba? Kaya nga, mas marami silang accomplishment na nagawa. Dahil po doon, tayo, iniisip ko lang, ang opinion ko lang, dahil siguro doon sa dinoble ang kanilang sweldo, kumbaga nagtumatanaw lang sila ng utang na loob, di ba? Na sige, trabaho tayo kasi dinoble na ang sweldo natin. Ano pang gusto natin, di ba? Eto na 'yun kaya magtrabaho na po tayo ng gusto, di ba? Yung appropriate and standard naman, Yan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dito sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.